Amen. Good morning po mga kapatid. Morning. Good morning din po sa ating Diyos na buhay na ito. So, kumusta po ang ating isang buong linggo? Kumusta ang bakasyon? Yes, ganun po na po. Holiday. So, maraming mga activities natin ng mga nakaraan. So, praise God po. Sa mga ng Panginoon ay muli tayo ay pinagsama-sama dito sa ating panambahan. And may bago po ba? Amen. Meron po tayo ditong bagong dalo. At first time na po dito sa Mangga, but last week po siya po ay attend sa Sanlia. Si Sister Vilma Santos Mugal. Nasaan po siya? Pwede mong tamayo? Siya po si Sister Vilma. Ano po sasabihin natin sa kanya? Welcome to JFCM Mangga. Amen. So, sis, welcome ka po dito sa JFCM Mangga. Welcome po. Amen. So, tayo po inandun pa rin sa series ng ating aralin na Christian Spirituality. So, praise God po. Then, mga kapatid, tayo po ba ay lagi po ba natin nakaalala ang ating Panginoon? Amen? Amen. Siyempre, of course, ano po? Siyempre, dapat kahit sa anong oras, kahit sa anong pagkakataon, any circumstances ay dapat naaalala natin ang Panginoon. Hindi lang doon sa mga oras na kung saan ay tayo ay dumaranas sa mga trials or testing or doon sa mga pagpapala ng Panginoon. Amen po. Usually kasi ang tao ay kadalasang nakakalimot na alalahanin o tanawin kung sino yung higit na dapat natin bigyan at papuri ang ating Panginoon Jesus. So, ngayon pong hapon ito ay ang ating paksa ay Remember the Lord. So, remember the Lord. Kaya marapat po na lagi natin alalahanin ang ating Panginoon, sabi niya. Ano man ang dumarating sa ating buhay, kapigatian man ito ang kalagayan natin. Hindi na dapat na meron tayong tinatanaw. Amen po? Sabi po nga ni Apostol Pablo, ngayon daw po, ang gratefulness is one of the things that define our generation. Sa ating kapanahon na minsan yun yung ating yung tayo nakakalimot. Nakakalimot, lalo na tayo mga Kristiyano, nakakalimutan natin na tanawin higit yung Panginoon na kung saan ay hindi lamang siya nandiyan kapag siya ay nagpapala or yung nakakalasing tayo ng mga blessing. Usually, kung minsan doon lang natin siya naaalala, doon lang natin natatanaw ang Panginoon. And sabi pa ng Gifford, in the last day, people will be ungrateful. Makikita po natin sa kapanahon natin na hindi na halos karamihan lalo na doon sa mga, of course, sa mga hindi naman Kristiyano, makikita talaga natin na ang nauuna yung kanilang mga sarili. Kung ano yung kanilang kalakasan, kung ano yung kanilang mga nagagawa, instead na pasalamatan nila yung nanghigit ay yung gumaan yung Creator ng ating Panginoon na nakakalimutan nila ang Diyos. Hindi na nila naaalala. So sa panahon ay makikita natin sa paligid na ating nilalakaran o sa surrounding na maging sa mga taong kanya. Ang mga taong kanya, usually, hindi na nakapagpasalamat sa Panginoon. Hindi sila pagkikilala sa Diyos. E paano pa kaya yung pagpapasalamat? So, lalo wala na yun, ano? Marami po. At sa bandang huli, makikita rin natin ng mga experience nila, no? Ng mga taong kanya. Pagka nandun na sila sa loob ng tagumpay, talagang wala na. Then, kapag ka naman sila in times of namimighati na, doon lamang sila nakakaalala sa Panginoon. Doon sa times of testing.
Hindi nila naiisip na ay creator pala. Dapat palang paalala natin ng Diyos. Sa ating pamumuhay, ganun din tayo. Kapag meron tayong pinapanalangin, diba? Usually, kapag nakuha na natin yung ating mga ninanais, nakakalimutan tayo. So, hindi po yun ang nais ng Panginoon sa atin. Ang nais ng Panginoon, lagi natin siyang maalala. Sabi pa nga po dito, ungratefulness destroy people, relationship with people and God. Tama naman po, ano po, kung nakakalimot talaga tayo po, sadya nakakalimot tayo. Kahit na sa ating mga kaibigan, kahit na sa ating mga kapatid. Diba, kung halimbawa na tayo ay nakatanggap ng tulong sa kanila, then kapag tayo natulungan na, or tayo na ipag-pray na, or sa anong bagay na pwedeng natin ma-receive. Minsan, anong nangyayari? Nakakalimot na tayo. Hindi man lang natin mapasalamatan, ay salamat Panginoon, or hindi man tayo magpasalamat, ginawa din sana natin sa kapwa natin na tayo ay makatulog in the third. So dapat po, yun yung higit na natin, kumbaga yun na dapat na talawin natin, lalo higit sa ating Diyos na lumikha, sa ating Panginoon. Ayun dapat yung higit na makita natin. Mag-response tayo doon sa nais ng Panginoon. Amen po? Amen po. Sige po, samahan niyo po ako na basahin natin ang aklat ng Deuteronomy 8:1-20. Talakayin po natin kung ano po yung nais ng Panginoon na ipahatid sa atin. Basahin po siya sa Tagalog. Sabi po sa chapter 8, verse 1, sundin niyo mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang bumaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi, kayong mga nakarating sa lupain pinangako ni Yahweh. Sa inyong mga ninuno, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinagdubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayo magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan na kayo magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa dinami ng bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan, hindi na maga ang inyong mga paa sa kalalakad. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh, na inyong Diyos gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupain sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaako sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, sibada, ubas, higos, bunga ng punong granada, olibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga batuon ay makukunan ng bakal, makukunan ng mga tanso, ang mga burol. Magbubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa masaganang lupain binigay niya sa inyo. Amen. Hallelujah. Salamat Panginoon sa inyong mga salita ng Lord God at nawa Panginoon bigyan niyo po kami ng kamarungan wisdom Panginoon at kaya ating mga pagkakas. Amen. So nakita po natin doon yung kung paano dapat nila tanawin ang Panginoon. Dapat nilang maalala ang ating Diyos na lumikha. Yung preparation nila doon, yung testing ng Panginoon sa kanila. Ano po? The Lord reminding Israel to remember God in every circumstances. Di ka masabi na po ang ating kanina. Dapat po sa lahat ng pagkakataon. Nung alisin sila
ng Panginoon doon sa pagkakaalipin sa Egypt. At ngayon naman, Israel was about to enter the promised land when Deuteronomy was presented to them. Yung Deuteronomy po pala, ibig sabihin ay present again. Muli na binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon itong mga Israelita. This commandment were given to the parents of these Israelites who perished in the wilderness because they did not obey. God has commanded the children to remember Him always so they would commit the mistake of their parents. So, kumbaga, yun, binigyan din ng Diyos ng isa pang pagkakataon ng mga Israelites, yung kanilang mga anak, dahil sa failure na nangyari. So, ano nangyari? Ang nangyari doon, kung makikita natin, inihanda na ng Panginoon. Binigyan niya ng utos. Bagamat yung kanilang mga ninuno, yung mga ancestor nila, ay naging matigas ang ulo, hindi na masunod doon sa nais ng Panginoon. Dahil hindi nila higit na tinatanaw. Instead na tanawin nila or alalahanin nila yung blessing ng Panginoon, ang nangyayari sa kanila, sinisisip pa nila ang Panginoon. Bakit sila ay inilabas sa kanilang pagkakaalipin. At mamaya po matatalakay natin na yun pong testing sa kanila ng Panginoon. Kung tutuusin po, yung 40 years ay napakatagal para doon sa pag-alis nila, para pagdala doon sa lugar na kung saan ay ninanais ng Panginoon. Kung titingnan po natin yung sa mapa, ay sadyang hindi naman yung ganun kalayo. Bagamat ang nangyari doon, ay sinubok talaga sila ng Panginoon upang higit na sila ay tumanaw. Kumbaga hindi kasi sila nakakalala sa Panginoon. Kaya yun yung higit na maging sa ating mga Kristiyano. Dapat unawain natin, intindihin natin na may Diyos sa ating buhay na dapat natin alalahanin sapagkat siya ang Diyos na lumikha. Amen po? So, sabi nga po dito, when should we remember the Lord? Yan ba po? So sa una po, remember the Lord in times of testing. Nakita po natin yun doon sa ating mga binasa. Remember the Lord in times of testing. Many think that God is in control only in times of blessing, comfort, and prosperity. Ito po yung pangkaraniwan sa ating mga tao. Yung sinasabi ko nga po kanina, na doon lang natin, akala natin, doon lang natin naiintindihan ng Panginoon ay doon naman sa mga bagay na may control. Kapag siya ay tayo kanyang pinagpapala, kapag tayo ay kanyang pinakomfort, or doon sa ating, sa prosperity sa ating buhay. Pero hindi po, alalahanin po natin na ang Panginoon ay Diyos na nakakaalam ng lahat. Kalos po niya ang lahat sa ating buhay. So in times of testing, in times of trouble, in times of blessing, siya po yung Diyos natin. Siya yung Diyos na makatotohanan. Kaya dapat sa lahat ng pagkakataon siya po ay ating tanawin. Amen po? This is the farthest from the truth. Sabi nga po, God is in all this control to our lives, whether it be in testing or blessing. This is what Moses was explained to Israel, that they succeed in claiming that which God promised to their forefather. So yun po, kaya nga po binigay ulit itong pagkakataon na ito para higit nila maunawahan. Sadyang maintindihan nila na ito na yung pinaliliwanag na sa kanila na ganito ang gawin ninyo. Matuto kayong tumingin. Kumbaga sa atin, sa ating kasabihan, tumingin kayo sa inyong pinanggalingan. Doon sa tamang kaparaanan. Of course, tingnan natin yung ating pinanggalingan. Kung ano yung kalalagayan natin. At kung may nag-iwan, balikan natin, mga kapatid. Yun po yun. Balikan natin sila. Tayo, namumuhay bilang isang Kristiyano. Tanawin natin yung kasamahan natin. Lalo tigit mga pamilya natin. Yun po yung ating alalahanin. Hindi lang tayo yung dapat na maliligtas. Dapat kasama natin maliligtas ang buo nating pamilya. Kagaya ng sa kanila. Kasi yun ang tinignan ng Panginoon sa kanila. Ang problema, yung ancestor na nila, hindi na ba sunod. Amen po.
So remember the Lord in times of testing. Sabi nga po, what are the things you should learn from testing? Sa una po, the Israelites were humbled for them depend on God. Man does not live by bread alone, sabi nga po sa Trino. They were starved before they were given the manna. Yung po sa una, sabi po doon sa 3 to 5, basahin po ulit. Tinuruan nga kayo magpakumbaba, ginutom kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala. Yan ang inyong mga ninuno, ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan, ni hindi nasira ang ni hindi namaga ang inyong mga paa. Amen? Nakita po natin doon, the Israelites were humble. Yun ang naasala ng Panginoon. So, makikita po natin doon na itong testing na ito ng Panginoon sa kanila, ang nais ng Diyos ay maalala ng Panginoon at maalala ng mga tao, ng mga Israelites ang Panginoon. Doon sa 40 years po na yun, hindi man lang nila naisip na sa haba-haba ng taon, hindi nasira yung kanilang mga kasuotan, hindi nasira yung kanilang mga damit. So ano po ibig sabihin nun? Na nandun po yung patnubay ng Panginoon sa kanila. Kaya nga po sabi doon sa kanina, sa binabasa natin na ito po ay parang isang pagdidisiplina ng isang anak, ng isang ama sa kanyang anak. Na ang kanya pong, tayo po, bilang mga magulang, yung po bang ating mga anak, kahit na ating dinidisiplina, ay ilalagay natin sa panganib? Of course, hindi. Ganun din ang Panginoon. Kaya nakita natin doon, yung pagpapala ng Panginoon. Tinitesting lang sila, ginutom sila ng Panginoon, hinihintay lang na sila ay manalangin, natanongin nila ang Panginoon, ang Diyos, sa buhay nila. Yun ang nais ng Panginoon at ibibigay ng Panginoon yung mana po na sinasabi yung pagkain na yun, na kumpleto na. Hindi sila nagtanim, hindi sila umani. Yun ay kusang pinagkaloob ng Panginoon. So, gaano ka-grateful ang Panginoon dun sa kanilang paglalakbay. Within 40 years na ay binibigay sa kanila ng Diyos. Na dapat yun ay higit nilang makita na yung kabutihan ng Panginoon. Bagamat yung mga ninuno nila, hindi man lang nila napasalamatan. Kaya tinuturuan ang mga bagong henerasyon na ito, na gawin ninyo ito. Alalahanin niyo ang Diyos sapagkat mayroong lugar ng pagdadalang mas mainam. Yun po yun may promise as a parents bilang mga magulang sa ating mga anak. Yung bilin natin sa ating mga anak. Kung sila man ay nadidisiplina, yun ba ay para mapahamak ang ating mga anak? Di ba hindi? Para dun sa higit at kabubuti ng ating mga anak. Although may mga trials na may mga yung disiplina nga po kasi meron tayong mga ibinibigay na kondisyon. Of course, para matuto ang ating mga anak, bibigyan natin ng kondisyon. Ay, bawal ito, bawal ito. Dapat sundin mo. Ganun din ang nais ng Panginoon. Tanungin natin. Dapat inalaw nila ang Ama, ang Diyos, na yun ang nais ng Panginoon. Para makipagkaloob sa kanila. Pinagkaloob din yan ng Panginoon. Of course, yung pagkain nila, ang namin at ang maging ang kanilang mga kasuotan na makita natin na ito ay naging intact, hindi nasira. So, it means yung Diyos na ating sinasamba ay nandun lagi at nakapatnubay sa atin. Hindi lang natin natatanaw ang ating Panginoon, hindi lang natin siya naaalala. Which is yun yung dapat natin gawin. Ang nais ng Diyos, yung purihin siya. Ang nais ng Diyos sa ating buhay ay ating sambahin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen po. Yun na naman po ang nais ng Panginoon. Since the beginning, yun ang nais ng Diyos sa atin. Amen? They were disciplined to learn how to fear and obey the Lord's commandments. Sabi nga po doon sa 5 and 6, itanim ninyo sa inyong isipan kayo dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdidisiplina ng isang ng kanyang
ng isang ama sa kanyang anak. Kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang kanyang mga utos. Sundin ang kanyang mga utos. Ang nasa Panginoon, sundin natin obedience doon sa kanyang mga kautosan. Kaya nga sabi ko kanina sa parents, kung ang ating anak ay ating binilinan, ang ating bilang sa anak, bilang sa ama, na kapag tayo nagbilang sa ating mga anak, ang nais natin lamang ay ikabubuti niya. Anak, ganito ang gawin mo sapagkat ito ang nararapat. Dito hindi ka mapapahama. Ito ang iyong ikakaibig sa iyong buhay. Usual tayo mga parents, di ba? Ganun ang ating nais. Kahit sa anong bagay yan, kahit sa pagkain, hanggat maaari, mga anak natin, kailangan nasa ayos. Sundin mo lamang ito at mangyayari yan sa iyo. And then, tayo, yung mga anak, kapag tama din naman po, bilang kaya nga dapat bilang tayo mananampalataya ng Panginoon, doon tayo natututo. Kasi yung mga anak natin matututo din sa atin. Una ay yung pagsunod natin sa Panginoon. Dahil pag nagawa natin yun, at in application sa ating buhay, sa ating mga anak, mangyayari din naman po yun. And then, kung hindi nangyayari sa ating buhay yun, hindi sa ating mga anak, kung may nakikita nila, hindi nang gagawin. Sabi nga po ay fear and obey. Hindi naman ibig sabihin bilang isang magulang sa akin, bilang ako isang magulang. Hindi ibig sabihin na matakot ang aking anak na kung ano yung mga bagay, matakot siya sa akin. It means na yung mga bagay na yun ay makabubuti sa kanya. Yung takot na yun ay nagpapakita dapat ng respeto bilang isang tao, bilang paggalang. Dapat ganun po yung takot na ibig sabihin ng Panginoon. Matakot tayo sa Panginoon. Of course, matakot tayo sa Kanya. Tingnan natin kasi siya yung Diyos na hindi na magbibigay. Siya rin yung Diyos na nagpaparusa. But doon sa lahat ng kondisyon ng Panginoon na ginawa niya, makikita natin na kahit na tinetesting niya yung mga tao, pinabayaan niya ba yung mga Israelites? Hindi po, di ba? Kasi ayaw niyang higit na mapahamak ang mga tao. Parang tayo sa Diyos, sabi ko lang, kahit na meron tayong kondisyon sa ating mga anak, of course, ayaw natin na sila ay mapapaliwara ng kanilang mga mga. Kaya dapat na magkaroon talaga sila ng takot. Pag magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Amen po? Nakasunod po ba tayo? Amen. Praise God po. Ano po? Then, ano pa po? What are the things we should learn from testing? Sa panapon, sa number 3, they were tested to know what was in their heart. And whether they would obey God's commandments or not. So, yun nga po lang. They were tested to know what's in their heart. Tinetesting po tayo ng Panginoon. Kung ano nga ba yung laman ng ating puso. Kung ano ba yung ating intention. Kung tayo ba ay higit na may pananampalataya sa Kanya. Kaya nga po may mga trials. Sige nga, anak ko ito yung aking titestingin kung ano na ang uri ng pananampalataya nito sa akin, sa akin, kung ito ba ay higit na nananalig sa akin. Kasi usual po sa atin kapag tayo ay dumaranas na ng testing o ng trials sa ating buhay, nangunguna na po yung sarili nating lakas, kumbaga, instead na ipanalangin natin o idulog natin ito sa Panginoon. I-remember natin siya. Alalahanin natin siya. Idulog natin ng bumubo sa Kanya. Ang nangunguna ay yung ating sariling desisyon. Di ba po? For example, marami pong halimbawa. Halimbawa sa ating trabaho. Nawalan tayo ng trabaho. O nagkasakit tayo. Minsan ang inauna natin, ay, paano kaya yung paparaanan na aking gagawin na instead na idulog muna natin sa Panginoon. But of course, just for example po, di ba, sa trabaho, ay nawala tayo ng trabaho, or mayroong isang magandang opportunity ng trabaho, ay maganda yung trabaho doon. Maganda ang sahod sa trabaho na yun. Pwede ako doon, papasok ako doon kasi kailangan ko ito. So, sarili natin desisyon kapag ginawa natin yun. Ngayon pala, pag ginrab natin yung opportunity na yun, ay sa sarili natin kapakanan, hindi natin hinihiling sa Panginoon, na tayo naman pala ay nalalayo doon sa paglilingkod sa Kanya.
So nanaisin pa ng Diyos na nandun lang tayo sa sapat sa atin, na tayo naman ay hindi nakakalayo sa Kanya, na tayo naman ay patuloy na nakapagsiserve sa Kanya. Ibig po sabihin nito, hindi naman po in-encourage na gano'n yung binibigay ko na po yung isang halimbawa, isang sitwasyon. So kung hihingin po natin ito sa Panginoon ng buong puso, na ito po ay gagamitin din natin sa pagpupulit, pagsamba sa Kanya, wala naman po problema doon. Wala pong problema yung naman. Kung ang pagyaman naman ay ikayayaman ng Panginoon. Amen po? So yun po ang higit na nais ng Diyos sa atin. Makikita po natin dito no, yung rich young ruler was tested. Ito po yung isang mayamang lalaki, no? Na nagtanong sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ano pa po ba ang kulang sa akin para ko yung makarating sa inyong kaharian? Sa Panginoon Jesus. Nagawa ko na po lahat, sumunod na po, sinunod ko na po lahat ng kautusan. Ano pa po ba ang kulang? Kumbaga, i-expect nyo na kompleto na. Ano sabi ng Diyos? Sabi ng Panginoon Jesus, isa lamang ang kailangan ng gawin. Ipagbenta mo lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga lukha. Ipamahagi mo sa mga lukha. So yun po pala yung yun lang pala ang kailangan. Pero nakita natin dahil doon sa kanya masasabi natin yung pag-testing sa kanya na yun, sabihin natin dinilitas niya, yung pagkamakasarili niya, na-expect niya po na ang alam niya, nakakasunod na siya sa Panginoon, nagbibigay siya ng tithes, nagbibigay siya ng ikapo, kompleto lahat. Pero, tingnan po natin mga kapatid, ganun po pala yung hindi kompleto ang ating buhay. Kasi siya mismo, ramdam niya na may kulang sa kanyang buhay. Kaya nga nagtatanong siya Kaya tayo bilang mga Kristiyano, baka makikita natin na sa ating buhay, kung may kulang sa atin. Ano ba yung kulang sa atin? Kompleto naman ako. Diba? Kung minsan, meron tayong ganyang klase minsan yung sa ating isip. Meron naman ako nito, meron naman ako na nito. Ano ba pang kulang sa akin? Nakakapunta naman ako sa ganun. Yung pala, at kailangan natin na yung maalala natin ang Panginoon at isubong natin lahat sa Kanya. Amen po? Di ba po, nagiging katanungan po ba sa atin yan? Minsan sa atin yung mga ganong sitwasyon. Kagaya po noong testing ng rich ruler, nakita natin doon. Na yun na lang hiningi ng Panginoon sa kanya. Hindi niya mabitawan. Sapagkat, siguro nasa isip, ito na nga lang kayamanan ko to ipapamahagi ko. Marami po yung ganun parable sa media. Na kung minsan nga, makita natin yung iba, na simple mo na lang, binigay pang lahat. So, value lang po yun. Makikita natin, value lang yung malaki, pero sa puso nila, parehas lang yun. Yung malaki at maliit sa Panginoon, equal po yun. Yun po ang lagi natin tatandaan. Although yung mahirap, yung isang mahirap, kasi ang level, kaya nga po yung level ng buhay natin, i-share ko lang po. Kaya bilang mga Kristiyano po, kung ano ang meron tayo, kung ano ang pinagkakaloob ng Panginoon sa atin, kung ano yung higit na kakayanan natin, yun po, binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan sa ating buhay, yun po yung ating pagyamanan ng higit. Ganyan po mga kapatid. Huwag po natin asamin ang mga bagay na hindi natin kaya. Sapagkat, pag ganun ang ginawa natin, sarili na lang natin ang pinahihirap natin at hindi ang nais ng Panginoon. So, ang mangyayari ngayon, instead na success, failure po. At sabi nga doon kanina, kung wala tayo, hindi natin tinatanaw ang Panginoon, hindi natin inaalala ang Panginoon, ito po ay nakaka-destroy sa ating kapwa, maging sa Panginoon. Yung relation po kasi natin sa Panginoon, kung hindi na natin tatanawin, ito po ay napuputol. Sapagkat tayo mauuwi doon sa pagkakasala, hindi na natin nakakaalala. Successful ka na, hindi na kumakatin ng church. Yung sinasabi ko nga kanina, maganda na nga yung trabaho mo, praise God. Kasi nagkaroon ako ng maayos na trabaho at mataas sa sahod. Ay, hindi ka naman na nakakadalo ng church. Yeah. Diba? Usual po yan. May mga kapatid pong nakakaranas ng ganitong mga sitwasyon. Sa totoo lang po, may mga kapatid po na ganyan ang nararanasan na kapag sila namin sa orok ng
sa outside world po kasi, yung surrounding, kaya nga po ang nais ng Diyos ay lagi tayo magsama-sama upang tayo magkaroon ng pagpapalakasan. Kasi once po na tayo ay nawala dito, kahit isa, dalawa, 3 linggo po nawala tayo sa gawain. At ang surrounding po natin, yung kapaligiran natin ay makamundong kapaligiran na hindi natin sila nadadala at tayo ang nadadala. Asahan niyo po yan mga kapatid, mawawala at mawawala po tayo sa Panginoon. At yun po yung, huwag na po natin hintayin yung pagkakataon. Kaya nga po kung may pagkakataon ng Diyos ang binibigay sa atin, na mayroon tayong katawagan sa ating, sa iglesia, sa ating mga gawain, sa lahat ng ating gawain, tumugon po tayo doon sa mga bagay na yun. Tumugon po tayo upang higit na tayo, magkaroon tayo ng pagpapalakasan para sa ating pagsamba sa Panginoon. Let's remember the Lord, our God, in all times. Yun po ang kanyang nais. Amen po. Then sa panahon po, they were being prepared for God's plan, bringing them to the land of prosperity. Doon sa 7 and 9. Ano sabi po doon sa 7 and 9? Sabi po, sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainang na lupain sagana sa tubig, maraming batis at bukag na umaagos, sagana. Sa madalit sabi po, sagana yung lugar na pagdadalhin. Piniprepare tayo ng Diyos para doon sa higit. Baka mamaya ay pagka hindi tayo, just for example, bilang isang magulang ulit, kung ang ating anak ay palalakihin natin ng pariwara, hindi natin didisiplinahin. Tiyak po na yung bata na yan ay lalaki ng talagang pariwara o nakaasa sa atin. Kung paaasahin natin ang ating mga anak sa atin lang. Lahat ibibigay natin sa kanila. Ultimong kakain nila, isusubo pa natin. Kung hindi na, kasi part po na pagdidisiplina yun eh. Kung hindi man lang natin didisiplinahin ang ating anak na maging doon sa sarili nila, independent, maging independent sa kanilang sarili na po, laging nakadepende sa atin. So pag umasa po yan, kahit po yun malaki na ay, may anak na yan, yung anak na nag-aaral, ay dati, yung anak ko po yung nag-aaral, ay kailangan po ng pambaon. So, bilang mga magulang, kulang po tayo sa pagdidisiplina. So, yung mga anak po natin, hindi natin ihanda doon sa lugar na sinasabi ng Panginoon. Mayroong mas mainam pa, sagana. Kaya nga kung ituturo natin yun ng tama, pagbubunga rin ang ating mga anak sa sinasabi nyo, yung kasaganaan na sinasabi ng Panginoon. Hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon. Tingnan po natin mga kapatid, in times of that testing, yung failure ng tao, hindi nila tinatanong ang Diyos na alalahanin. Hindi ang kanilang mga pamaayos, yung mga tsinelas nila hindi nabutas, pero hindi sila naging grateful sa Panginoon. Pero bakit tinetesting sila? Bakit tinetesting ng Panginoon ang tao? Bakit nila tayo tinetesting? Dahil mayroong piniprepare ang Diyos sa atin na mas higit pa kaysa dito sa lupa. Amen po? Yun po yung ating asahan. Kaya po napakabuti ng Diyos ang nais niya, last Friday, series pa rin po siya ng pinag-aaralan natin sa afternoon. Yung nais ng Diyos. Nakasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Yun yung original na plano ng Diyos sa atin. At dapat makasunod po tayo doon sapagkat dito sa lupa, ito po yung training ground lamang natin. Kumbaga, ito yung preparation natin para makarating tayo doon sa langit. At ganoon din, bakit sinasabi ng Diyos yun? Kung hindi sila may prepare, doon sa sinasabi sa 7 and 8, abay, pagka nandun na nga naman baka ang mangyari ay samantalahin lang nila, hindi na sila magkaroon ng, hindi naman lang nila maalagaan yung pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Mababaliwala na. So yun po ang higit natin na titignan. Amen po? Nakasunod po tayo? Sige na po. Then, isa pa po, ay yung what is God purpose for testing? Ito na po yung testing niya. Nasabi na po nga natin kanina. Isa lang po ay yung humble themselves. Kailangan talaga nandun sa atin yung pagpapakumbaba. Dapat matutunan natin yun in times of kailangan meron tayong tinisting sila na gutumin ng Panginoon na huwag mo nang pakainin ito ng isang buwan. Tingnan natin kung ano yung gagawin ng mga tao ito. Tayo po ba, pagka tayo siguro isang linggo na hindi wala lang na rice, ba't walang rice? Diba? Ba't
wala pong gutom na ako. Minsan po, dapat maintindihan natin na yung pala, kaya binibigyan tayo ng mga ganong pagkakataon ng Diyos to humble ourselves. Matuto tayo magtiyaga, matuto tayo magpakumbaba, matuto tayo magdiis. Dahil sa pamamagitan noon, makaka-response tayo doon sa nais ng Panginoon. Be humble, ika nga. Kaya pag dinidisiplina tayo ng Panginoon, magpakumbaba tayo sa Panginoon at sa ating kapwa. Amen po? Then another po is remember to bless, to remember to bless and thank God in times of blessing. Yan, in time of blessing. Ay, natanggap ko na yung malaki kong sahod. Nagbuwa na si kapatid, malis na. Nandun na, instead ay Friday. Nagpunta doon sa Friday market. Ay, hindi pala kasi malaki yung sahod. Nagpunta sa Avenues. Bumili na lang kung ano, kasi nag-receive nila yung sahod niya. Instead na magpasalamat, ay pupunta muna ako sa church. Ito kung yung unang kong gagawin, magpasalamat. Aalalahanin ko ang Panginoon na nag-blessing sa akin. Amen. So dapat kung gano'n, Amen. Then, next week gano'n na naman. Magpasalamat lagi. All the time po, all circumstances ng ating buhay, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Ultimo yung pagising natin sa umaga, ay salamat Panginoon na tuloy pa ako. Salamat sa inyong kadakilaan ng Diyos. Amen? Sabi nga po, magbubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa masaganang lupain ang binigay niya sa inyo. Yun yung pangako niya, magbubusog kayo roon, sumunod lang kayo sa akin, magkaroon lang kayo ng obedience sa akin. Sabi nga po dito let us learn to honor God here and now through our dependence and obedience to Him. If we cannot honor Him now, in a little that we have, we will not be able to honor Him when we have more. Tama naman po rin. So lahat, kahit na anong meron tayo, hindi po yan nadadaan doon sa, kaya nga pag minsan po yun ang pumapasok sa aking kaisipan. Kahit anong bagay, dapat may pagpasalamat natin sa Panginoon. Kung minsan na naaalala lang natin lagi, ay malaki ito. Sabi, thank you Lord. Yung maliit na bagay ay hindi na, baliwala na lang kasi, parang thank you, maliit na lang. Kung minsan hindi na wala na. So, in time of blessing, talagang alalahanin po natin, anuman ang halaga nito. Hindi po pati ito nakikita sa material na bagay lamang mga kapatid. Sa ating buhay, sa ating sarili, sa lahat, sa ating pamilya. Pagpasalamat po kayo, gumaling yung kapatid natin. Praise God! Nakakilala yung mga kapatid natin. Praise God! Purihin natin lagi ang Panginoon. Ibalik natin lagi sa Panginoon. Amen po? Amen. And then, pangalawa po, when should we remember the Lord? Remember the Lord in times of blessing. So, ito nga po in times of blessing. Prosperity is just difficult to handle as poverty. Sabi nga po dito. This is one truth we must remember. Many who remember God in testing forget Him in prosperity. Tama rin naman pala po. Karamihan din nga naman na in time of testing, naalala natin ang Panginoon. Pag naman tayo ay pinagpapala, nakakalimutan naman natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Vice versa, in times of prosperity, yung mga nasabi natin kanina, ganoon din naman. At in times of testing, nawawala rin tayo. Pero usual talaga ang tao kapag tinetesting, mayroong Jesus sa puso niya. Amen po. Huwag na po natin hintayin at testingin pa tayo ng Panginoon sa mga bagay na. Kaya mas maaga, dapat alam na ng Diyos ang laman ng ating puso. Amen po? So, babasahin ko po sa Deuteronomy 8:11-20. Sabi po dito, huwag ninyong kalimutan si Yahweh ng inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo'y namumuhay ng sagana, nakadala na sa mga magagandang bahay, at marami ng alagang hayop, at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmalaki. Huwag ninyong kalimutan na si Yahweh
na nagpala sa inyo mula pa sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Sa 15, siya ang tumagtubay sa inyo, sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag ahas at alakdan nang wala kayong mainom. Nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi niyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo subukin at turukang magpakumbaba. Ang lahat ng iyon ay sa ikabubuti rin ninyo. Kaya huwag ninyong iisipin na ang kayamanan niyo'y bunga ng sariling lakas at kakayanan. Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kaya kapag siya'y tinalikuran ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y binabalaan ko na kayo'y malilipol kayo kung hindi ninyo papakinggan ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad ng nangyari sa mga bansang pinalipol sa inyo. So doon po, yun yung mga bilin ng Panginoon na dapat natin katakutan. Kung hindi tayo makakasunod, kung sa sariling lakas din lamang natin ang ating mga gagawin, base doon sa mga nasabi mo, yan po ang posibleng mangyari sa atin. As a parents naman ang sinasabi ko kanina, kung hindi masusunod ng ating mga anak yun, although pagdating ng time, sila yung mga sariling isip na tamang pag-iisip, yung kaya na nila, magiging independent na sila. So, doon nila makikita ay salamat sa aking ama at nagabayan ako ng tama. Ngayon, kung hindi po sila makakasunod doon, ang mangyayari sa kanila, mapapaliwala sila. At yun yung dapat na higit na katakutan. Kasi, hindi po natin masisisi ang Panginoon doon sa mga ginagawa niya sa atin. Ikaw anak, pinrepair na kita. Binigay ko na sa iyo ang lahat ng bagay na ito, pero hindi mo ako sinunod. So ngayon, yan ang kasasapitan mo. So magtudusa ka. Kumbaga, kondisyon yan bilang isang magulang. Ako po kasi sa aking anak gano'n Pinagbawal mo na yan sa iyo. Alam mo na kapag kaya ninyo sinunod, ay may consequences yan. Cellphone, may oras. Hindi mo sinunod. Di 1,000 ka walang cellphone. Pero hindi ako naaawa sa anak ko. Kasi kondisyon ko yun. Pag nasabat ka yan, gusto mo pala yan. Pero kondisyon natin. After 1 week, hindi ko pa sa iyo. Kasi sa pag ganun kaparaanan po, yun ay manidisiplina natin. Ganun ang nais ng Panginoon sa atin. And in time, sasabihin natin, praise God. At nakarating po ako dito. Nakarating kami dito sa masagalang lugar na ito. At makakarating pa rin sa masagalang lugar na nais ng Diyos sa atin. Amen po? So sabi nga po ay, what constitutes prosperity? When they eat and are satisfied, as well, they could eat and store all the foods they wanted from just having manna. So, kapag ka po tayo bilang, yan, pagka lahat nagkaroon na tayo ng bagay, makita po natin doon sa time na binigay ng Panginoon sa kanila yung mana na yun. Yun lang ang meron sa kanila na pinagkaloob ng Panginoon. But yun po ay sapat na. Hiningi lang ng Panginoon yung pagtitiwala. And then, pagka tayo, bilang meron na tayo, kumpleto na tayo, kuminsan, sagana na tayo. Nagdanasa pa tayo ng mas marami o mas higit pa. Yun po. So, kapag tayo pinagpapala, dapat kung ano yung meron sa atin na sapat, okay na yun. Huwag na tayo maghagad pa ng kung ano-ano pa. Kasi, usual po, minsan nakakasira pa yun sa atin, nakaka-destroy lang. Yung tama yung sinasabi talaga kanina, ay meron ka ng cellphone na isa. Ay dahil naman doon sa ikaw ay pinagpapala, ay kaya mo pa naman bumili ng isa. Bumili ka pa ng isa, di dalawa na yun. Hindi mo na maintindihan kung ano yung gagamitin mo. Di ba po? Yung kung ba ay nararapat? Instead na, tulong na lang natin ito sa ating kapatid na wala. Mas mainam pa, di ba po? O, wala naman po
problema kung talagang halimbawang may kakayanan din, ito yung magagamit natin ng tama. Ito naman po ang nais ng Panginoon, na ito ay maiayos natin. When they have built and lived in a good house, from having tents and wandering in the wilderness. So, yan po, ano po. And then, sa 14, when their material possession, gold, silver, herds, and flocks, have multiplied. Yan, pag nag-multiply na po, kapag po tayo ay nagkaroon na ng magagandang bahay, ang sabi kanina doon, pag may maganda kayong bahay, kompleto na, alalahanin niyo ang Panginoon. Alalahanin niyo ang Diyos na lumikha, ang nagdala sa inyo doon sa pagkakaalipin, ang nag-alis sa atin sa pagkakasala. Alalahanin natin ang Diyos. Amen? Baka naman yun ay sinasabi mo, maganda lang trabaho natin yan, marami ng gold sa katawan, nakakalimutan sa Panginoon. Amen? Nakakasunod po ba tayo? Amen. Praise God na po. Yun po ang nais ng Diyos sa atin, ang siya ay ating higit na alalahanin. Amen? Then isa pa po ay, what are the things they should remember? Sabi nga po dito, it is the Lord who delivered them from Egypt, the very serpent and scorpion. Sabi po sa 15, basahin mo lang po yung 15. Siya ang pumatnubay sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng mga kamandag ng mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpamukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. So sila po yung nagdala sa kanila nag-alis sa kanila sa Egypt at inalis sila doon at dinala sila doon at dadalhin nga po sila sa lupang pangako sinasabi ng Diyos. Na yun yung sinasabi ko kanina, ang Panginoong Jesus ang nagdala, ang nag-alis sa atin ng ating kasalanan. Amen? Kaya alalahanin natin ang Panginoon. Siya ang higit na nararapat. It is the Lord who provide them manna and water. Siya po nagkaloob ng pagkain. Doon sa 16, sabi niya, kayo ay pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuan magpakumbaba. Ang lahat sa inyo at iyon ay ikabubuti rin ninyo. So yun lahat ng testing, sabi ko nga kanina, lahat ng testing ng Panginoon sa ating buhay upang tayo ay higit na matuto doon sa kanyang piniprepare sa atin. They should be proud and forget. They shouldn't be proud and forget the Lord. Doon sa 14, 17, 18, yun yung sinasabi kanina, na kapag nga naman nandun na tayo sa urok ng ating tagumpay, tayo ay nagiging proud na lamang sa ating sarili, nakakalimot na tayo sa Panginoon. Usual po makikita natin yan nandun sa mga, parang si yata, yun kung isang, parang napanood ko lang siya, yung sa Apple. Yes, yung mga yan, yung mga magaling na tao lang. Sila yung kung isang hindi pa sila nakakapaniwala sa Panginoon. But in the end, makikita nila na hindi pala ito yung kasapatan. Wala pala itong mga bagay na ito. Dahil naiintindihan nila sa mga na ang buhay ay talagang mawawala. Pero yung buhay na walang hanggan, sabi nga po sa ating mga pag-aaral, yung buhay natin dito sa lupa ay kakaunti lang, ang kakatiting lang po ito. Kung ikukumpara doon sa sinasabing buhay na walang hanggan, na kung saan ay tayo piniprepare ng Panginoon. Amen? So sa application po, as born-again Christian, our fidelity to God is because of our gratefulness to Him for what He has done in our lives through Jesus Christ. So alalahanin po natin ito, bilang isang mga Kristiyano, tama naman po. Maging grateful po tayo sa ating buhay. Ano man ang kalagayan natin sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos ay patas po sa ating lahat. Yun nga po nakakatuwa bilang isang mga Kristiyano. Hindi po ito
Sa loob ng iglesia, hindi po kadahilanan kung ano yung katayuan ng ating kapatid sa kanyang pamumuhay. Kung siya man po ay engineer, kung siya man po ay labor lamang, pagdating po sa Panginoon, tayo po ay pantay-pantay. Kaya tayo po ay maging grateful kung ano yung meron tayo. Sapagkat yan po ay equal sa Panginoon. Huwag po tayo naghilig, kasi kapatid kayo ba yung narating, hindi po yung nasa Panginoon. Sapagkat kung ano ang meron ka, pagyamanin mo yan, at yan ang nais ng Panginoon sa atin. Oh, when we worship, when we serve, we give our tithes and offering to Him. Yan. We should remember the Lord on that blessing. So yun po ipatuloy na binibigay sa atin pag nag-worship tayo. Ibigay natin ang buong puso ang ating pag-worship sa Kanya. Ang pagkanta natin sa Kanya. Sa mga worship leader. Sa atin pong lahat. Yun po ang nais ng Panginoon. When we serve the Lord, anong bagay ang ginagawa natin? Pag-gaya naman na yung paglilinis o ano man, gawin po natin ang buong puso ng mga bagay na. When we give tithes and offering to Him, we do and act because we remember our Jesus Christ. Ganun po. Alalahanin po natin ang ating Panginoon sa kabutihan. Hindi lang sa kabutihan, sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Amen po. Meron po tayong napulot ngayong umaga nito. Praise God po. So, sabi nga po dito, when we should remember the Lord, meron po tayong dalawang tinalakay. Una po ay, sabay-sabay po natin basahin. Remember the Lord in times of testing. Sa pangalawa po, remember the Lord in times of blessing. Amen. So sa conclusion na po tayo. Sa conclusion po, the first batch of Israelites that came out of Egypt all first in the wilderness except to Caleb and Joshua because they forgot God. Yan po yung nangyari. Dahil nakalimot sila sa Panginoon. Naging solid pa sila sa Panginoon. Hindi mo na nila naalala ang Panginoon na kasama nila. So yun po ang posibleng mangyari sa atin kung tayo ay nakakalimot na tanawin o alalahanin ang kabutihan ng Panginoon. They worship the golden calf while Moses was up in the mountain. They grumbled against God for the taste of meat and watermelon. Dahilan po doon sa mga bagay na kita ng mga tao ito dahil sa pagkain. Nagreklamo sa Panginoon. Hindi lang maayos ang lasa ng baka. Eh, pinagtitiis nga sila magtiis kayo at mayroong mas mainam. Yung mana, kompleto na yun. Tayo, kung magkontento tayo, kung binigay na pagkain dyan ay kanin at may kaunting pasalamat tayo sa Panginoon. Nag-prepare ang Panginoon sa atin. Kung wala naman, pasalamat pa rin tayo. Amen po? Be grateful sa ating Panginoon. Amen po? Then, when they were about to enter the promised land, they chose to believe in the power of the enemy instead of the power of the God. Yun po kumisan yung mahirap. Doon tayo nakasalalay sa kalakasan ng ating kaaway. Ay, hindi talaga ganito, maano na ako kasi mahirap. Instead na lumapit tayo sa Panginoon, tulungan mo ako. Diba? Dapat yung ano natin. Huwag natin iwasan yung mga testing na yun. Harapin natin na kasama ng Panginoon. The second batch, however, was slightly better. They were able to enter the promised land, but thereafter, they also fell in worshiping other gods, consequently reaping the consequences of their stubbornness. So, yun naman din ang nangyari. Talagang kailangan, kaya hanggang ngayon po, ito yung encouragement sa atin ng Panginoon. Nakita na natin, na ilarawan na natin ng Panginoon sa atin yan. And praise God, hindi natin dinanas yung dinanas nila. Nag-failure man sila, dapat maging successful tayo sa pananampalataya sa Panginoon. And then, in prosperity, let us not forget that He gives the power to prosper and affirm His covenant with us. Let us not be self-sufficient and think about ourselves while we prosper. Let us use our talent and resources to honor God. So yun po ang ating higit na alalahanin. Man ang bagay na meron tayong katalimuhan. Hindi dahil sa sarili natin kakayanan, bagkus dahil sa ating Panginoon Jesus at siyang dapat natin po. Amen po. Salamat po. Ang doon